Welcome sa Movie Flicks Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang thriller zombie na pinamagatang The Night Eats the World. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Sam na nasa isang party na pinangunahan ng isang babae na dati ex-girlfriend niya. Ang layunin ni Sam sa pagdalo sa party ay hindi para magsaya. Bagkus ay kunin ang kanyang mga gamit dito sa bahay niya. Pero, sinabihan siya ng ex-girlfriend ni Sam na maghintay muna dahil maraming bisita sa party. Pagkatapos ng mahabang oras ng paghihintay, nagsimulang mawala ng pasensya si Sam dahil sa katotohanang hindi na bumalik ang dati niyang kasintahan. Muli niyang tinanong kung nasaan ang mga gamit niya para madala niya ito ng mag-isa. Sa huli ay sinabi sa kanya ng dati niyang kasintahan na nasa isang malapit na kwarto. Sabi din niya doon na maghintay si Sam para makapag-usap sila ng personal tungkol sa kanilang mga problema. Pumunta si Sam sa kwarto na binanggit ng kanyang ex-girlfriend at sinimulan niyang hanapin ang kanyang mga gamit. Dahil hindi mahanap ni Sam ang mga gamit, nilock niya ang pinto kaya na walang ibang makapasok. Pagkatapos niyang mahanap ang kanyang mga gamit, biglang lumabas ang dugo sa ilong niya. Pinilit siyang magpahinga saglit, habang natutulog si Sam. May naririnig siyang sigaw mula sa labas ng silid, kinabukasan. Pagkagising pa lang ni Sam, balak niyang bumalik sa kanyang bahay dala-dala ang kanyang mga gamit. Ngunit paglabas niya ng silid, laking gulat niya na ang buong lugar ay gulo-gulo na. At saka, doon ang mga dugo ay tumalsik sa buong lugar. Sinubukan ni Sam na tingnan sa labas ng silid, ngunit natuklasan niya na ang mga tao. Kabilang ang kanyang sariling dating kasintahan ay naging mga zombie. Matapos masaksihan ang lahat ng mga kakilakilabot na kaganapang ito, sinubukan ni Sam na panatilihin ang kanyang kalmado at nagsimulang isaalang-alang kung paano siya makakaligtas sa pag-atake ng zombie. Nakakarinig siya ng kakaibang ingay mula sa sahig sa ibaba at siya ay nagulat sa isang putok ng baril na nakabasag sa sahig ng kanyang silid. Sinubukan itong suriin ni Sam at lumabas na ang putok ng baril ay pinaputok ng isang tao na bumaril sa kanyang sarili. Winasak niya ang sahig at bumaba upang alamin kung ano talaga ang nangyayari doon. Napagtanto ni Sam na ang lalaking ito ay nagpakamatay matapos barilin ang sarili niyang asawa na naging zombie. Kinuha niya agad ang lahat ng food supplies kasama ng sandata ng tao. Pagkatapos noon, lumabas siya para isara ang lahat ng pinto para masiguradong wala ng zombie na papasok sa gusali. Nagsimulang maghanda si Sam, bago siya magsimulang mag-inspeksyon sa bawat silid sa gusali. Habang kumukuha ng mga kapaki-pakinabang na bagay, minarkahan niya kung aling mga silid maaaring gamitin at kung aling mga silid ang naging inookupahan ng mga zombie. Nang matapos na tingnan ni Sam ang lahat ng mga silid, plano niyang bumalik sa kanyang silid sa pamamagitan ng elevator. Ngunit mayroon ng isang matandang lalaki na naging zombie sa elevator. Nagpasya si Sam na huwag patayin ang zombie dahil naniniwala siya na ang zombie ay hindi partikular na agresibo at sa halip ay tinalian ng sinturon ang bakal na bakod. Nang maglaon ng gabing yun, nagpasya si Sam na huminahon sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga recording. Kinabukasan, sinimulan niyang obserbahan ang mga galaw ng mga zombie na sumangkop sa lugar. Pagkatapos ay kinakalkula niya ang dami ng mga supply ng pagkain na kakailanganin niya upang mabuhay sa panahong pagsalakay ng zombie. Pagkatapos niyang magbilang ng mga pagkain, inilabas niya ang lahat ng emosyong namumuo sa loob niya sa pamamagitan ng pagpapasabog ng musika ng malakas hanggat maaari niya. Ngunit hindi niya namalaya na maakit pala talaga nito ang mga zombie. Nagsimulang magtaka si Sam kung may ay iba pang mga nakaligtas sa lungsod. Dahil lumalabas na ang lungsod ay naging napakatahimik. Tulad ng isang patay na lungsod, pagkalipas ng ilang araw. Ginugol ni Sam ang kanyang oras sa paglilibang sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtugtog ng musika, pag-eehersisyo at pagbaril ng mga zombie at iba pang aktibidad. Kung walang kaibigan o buhay pa, maaari siyang mamatay sa inip at kawalan ng pag-asa na sumasagi sa kanyang isipan. Pagkatapos nito, itatapon na niya ang bangkay na nasa ibaba dahil nagsisimula nang pumasok ang baho sa kanyang silid. Gayunpaman, dahil hindi kaya ni Sam itapon ang bangkay, kaya't itinatago niya ang mga katawan ng lolo't lola sa isang silid at tinataka ng butas sa pinto upang hindi na makalabas ang baho. Nang nililinis ni Sam ang kanyang sarili, hindi inaasahang naubos ang tubig. Na napilitang humanap ng ibang paraan upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan sa tubig.
Mamaya ng gabi, habang si Sam ay natutulog, nagulat siya nang makapasok ang mga zombie sa labas sa pinto at agad siyang kagatin. Pero isa lang pala itong bangungot na maraming beses na naranasan ni Sam. Kinaumagahan, sinubukan niyang pekalmeyan ang sarili sa pamamagitan ng pag-eehersisyo habang nakikinig ng musika. Bukod doon, madalas niyang nakakausap ang isang lolo na zombie, na tinatawag niyang Alfred, pagdating sa mga pangangailangan ng tubig. Sinubukan ni Sam na mangolekta ng iba't ibang uri ng mga bagay na magagamit niya upang mangolekta ng tubig kapag umuulan. Nang si Sam ay nagpraktis ng shooting, may nakita siyang pass ang dumaan at agad siyang bumaba para kunin ang pusa. Ang pusa sa simula ay sinubukang lapitan si Sam nang subukan niyang pakainin ito. Ngunit ang pusa ay biglang tumakbo palayo, sinenyasan Sam para habulin ito. Nang hinahanap ito ni Sam, ilan sa mga sinimulan siyang itaboy ng mga zombie sa lugar. Pagkatapos ay dumiretso siya sa loob ng gusali at agad na isinara ang pinto. Labis na nadismaya si Sam dahil nabigo siyang mahanap ang tanging kaibigan na makakasama niya kapag siya ay nag-iisa. Siya ay nasugatan sa binti bilang resulta ng tumakas na insidente. Sa takot na siya ay maging zombie, kinuha niya ang kanyang baril at itinutok ito sa kanyang sariling ulo. Matapos maghintay ng ilang sandali, napanatag si Sam nang mapagtanto na ang sugat ay hindi hihigit sa isang maliit na gasgas at siya ay tumawa. Kinabukasan, napansin ni Sam na wala na sa kanyang lugar ang mga zombie. Wala siyang ideya kung saan sila nawala, sinubukan niyang mag-obserba mula sa tuktok ng gusali. Ngunit wala siyang makitang tao o zombie sa paligid. Dahil lumalamig na ang panahon, pumunta si Sam pabalik ng bahay para maligo ng mainit para magpainit ng katawan. Mukhang nag-uumpisa ng mag-isa si Sam dahil naiwan siyang mag-isa sa syudad. Plano niyang umalis doon, ngunit sa pagkakataong ito ay natatakot siya kaya naman binitawan niya ang kanyang plano. Ipinahayag niya ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng pagsaway sa zombie na si Alfred na si Sam pagkatapos ay nagsimulang tumugtog ng kanyang mga tambol. Napakalakas na ang mga zombie na kanina ay nawawala ay nagsimulang lumapit sa kanya. Ang walang pag-asa na boring na buhay na ito ay unti-unting nawala ng kontrol sa sariling isip ni Sam. Sa ganoong estado ng kawalan, hindi na niya alam kung paano aliwin ang kanyang sarili. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa ingay ng isang bagay sa labas at sinubukang barilin ang pinto. Nang nilapitan ito ni Sam, napagtanto niya na hindi ito isang zombie. Ngunit isang taong nakaligtas sa pag-atake ng zombie. Pagkatapos ay dinala ni Sam ang babae sa bahay at sinubukang iligtas siya. Dahil ito ay ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang taong hindi nahawaan. Kinabukasan, masaya si Sam nang makita niyang buhay pa ang babae. Ang babaeng nagngangalang Sarah, at sinabi niya na nakaligtas siya sa paglipat mula sa isang gusali patungo sa isa pa. Marami pa rin pala ang nakaligtas katulad ni Sam, gayunpaman. Karamihan sa kanila ay dumanas ng stress, at ang ilan ay tuluyan ng nabaliw. Sinabi ni Sam kay Sarah ang tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawain at ang mga bagay na ginagawa niya. Bukod pa rito, pinakilala niya si Sarah sa zombie na si Alfred. Binigay ni Sarah si Sam konting babala kasi hindi nila alam kung kailan aatakihin sila ng mga zombie ni Alfred. Mukhang malaki ang pagbabago ni Sam dahil sa presensya ni Sarah sa kwarto. Nang napapaligiran siya ng ibang tao, naramdaman niya kung ano ang buhay. Gaya ng dati, sinasabi ni Sam sa zombie ang lahat ng iniisip ni Alfred. Sa sumunod na araw, nagpasya si Sam na ibahagi ang kanyang supply ng pagkain kay Sarah. Gayunpaman, dahil limitado ang supply ng pagkain, plano niyang pumunta sa isa sa mga silid na dating inookupahan ng ilang mga zombie. Binuksan niya ang pinto at pinaputukan ang lahat ng mga zombie sa loob. Kinuha ni Sam ang lahat, ang mga supply ng pagkain at iba pang mga bagay na maaari niyang kailanganin. Pagbalik ni Sam, natarante siya nang hindi niya mahanap si Sarah. Nasa bubong na pala ng building si Sarah. Sinabi ni Sarah kay Sam na balak niyang umalis ng building sa lalong madaling panahon. Imposible para sa kanila na manatili sa gusali ng matagal panahon. Hinding-hindi nila malalaman kung may mga taong nakaligtas at nakagawa ng ligtas na silungan para sa kanila. Kaya mas pinili ni Sarah na pumunta doon kaysa magkaroon na maghintay sa bahay na ito nang walang katiyakan tungkol sa hinaharap. Sinisikap ni Sam na kumbinsihin si Sarah na manatili sa kanya.
Dahil sa totoo lang ay natatakot siyang gawin ito, sinabi ni Sarah na kapag hindi umalis si Sam, siya ay magiging delusional at magtatapos. Sinubukan ni Sam mag-sorry kay Sarah na isang bagay na masakit kanina. Sa huli, lahat pala ng naranasan niya kay Sarah ay guni-guni. Maya-maya ay natuklasan na hindi na nagigising si Sarah mula nang mangyari noong gabing iyon dahil namatay na talaga siya. Nalungkot si Sam na tanggapin ang katotohanan, pagkatapos nagsasagawa ng libing para kay Sarah. Inilagay ni Sam ang kanyang mga gamit sa kanyang bag. Nalaman niyang may asawa na si Sarah, ngunit tila namatay na ang buong pamilya ni Sarah sa pagsiklab ng zombie. Na si Sarah na lang ang natitira. Pagkatapos nito, nagpasya siya upang kunin ang payo ni Sarah. At sinunog ang lahat ng mga recording na ginamit niya upang libangin ang kanyang sarili. Akmang aalis na siya, naalala niyang kailangan niyang ilabas ang zombie na si Alfred sa elevator. Tila ayaw kagatin ng zombie na si Alfred si Sam, at paimpol siyang naglakad palayo. Gayunpaman, nagulat si Sam sa tunog ng isang alarma sa sunog. Nasanhi ng usok mula sa recording na dati niyang sinunog. Bilang isang resulta, ang mga zombie sa labas ay inilabas at sila ay kayang pasukin ang gusali. Nang mapansin ito ni Sam, sinubukan niyang labanan ang mga zombie, ngunit dahil sa dami ng mga zombie, pumasok siya at nagkulong sa isang elevator kung saan nanunuluyan dati si Alfred. Sinubukan din niyang umakyat sa elevator upang pumunta sa itaas, ngunit isa sa mga zombie ang namamahala maabyutan siya. Pilit na nilalabanan ng zombie, sumampa si Sam sa butas na ginawa niya kanina. Marami na pala ang mga zombie na nakatago sa likod ng usok, tila hindi namalayan ng mga zombie. Ang presensya ni Sam dahil sa makapal na usok bago matapos ang pelikula. Agad na tumakbo palabas ng building si Sam, at inihagis ang lubad na inihanda niya noong una. Nang mapansin niya ang isa sa mga zombie na papalapit sa kanya, agad itong tumalon at bumangga sa katabi niyang gusali, na ikinatumba niya, malamig at walang malay. Maya-maya, ay Sam sa wakas ay nagkamalay at nagsimulang umakyat sa lubad. Kailangan na ngayon ni Sam na dumaan sa lahat ng mga gusali sa lugar upang makarating sa susunod na lugar, at dito nagtatapos ang pelikula.